Ano nga po ba ang ating gagawin sa millennial reign ni Lord Jesus kasama tayo? Exciting na topic po yan. Pero naisip niyo po ba yung pagmamahal ng Panginoon sa atin sobra-sobra? Tayo po ay kasali dito sa millennial reign na ito. Ito yung pinaka-aabangan ng lahat. Of course, ira-rapture po tayo. Kaabang-abang yan. Pero ultimately, ito po kasi yung paghahari eh. Di po ba? So, ito po yung kaabang-abang talaga. Actually, iba nga na pagkakamalan nilang iisang event daw yung rapture at saka si second coming, which is hindi po pwedeng mangyari. Kasi marami pong masasagasaang verse. Unang-una, tignan po ninyo. Paano mangyayari na ira-rapture ka tapos babalik ka uli? Doesn't make sense. Medyo basa-basa pag may time. Ngayon, ang maganda po nito is this. Ano ang gagawin natin sa millennial reign? Okay. Sa millennial reign po, tandaan po nyo, ito po ay panahon na kung saan perfect peace nandito sa earth. Tandaan nyo rin, si Satan naka-bound, nakakulong siya. Diba? Sa loob ito ng 1,000 taon, marami nagsasabi na baka hindi raw 1,000 taon, baka raw mas marami pa. Kung ano yung nasa Bible, doon lang po tayo. Mahirap ng gamitan natin ng sarili nating interpretasyon. Baka naman galing-galingan na tayo. Hindi po maganda yan. 1,000 years po ang nasa Biblia. Hindi ako aalis dyan. Maski si Tony Evans, no? 1,000 years. Si Rene Roland, 1,000 years. Naniniwala siya, although si Rene, medyo iba yung view niya, pero naniniwala siya sa 1,000-year millennial reign. Kasi yan po ang nasa Biblia. Huwag mong galawin. Huwag natin gagalawin. So sa loob ng 1,000 taon, ang sabi ng banal na kasulatan, magkakaroon ng perfect peace sa sangkalupaan. Nandito po yung kalain mo, yung mga bata, no? Kasi may mga ipapanganak po during that time. Tandaan po ninyo, iba't ibang klase po ng tao ang nandito. Merong mga naligtas na mga Hudyo mula sa tribulation. Hindi po yan glorified body. Pero tayo po tayo mga naligtas sa church age. Glorified body po tayo. Wala tayong problema noon sa kung ano ang kasalanan and all that. Kaya sabi ko dapat ang scripture dinidivide. Kasi pag hindi mo dinivide yan, magkakawindang-windang yung eschatology mo. Magkakawindang-windang. Ngayon, pag may narinig kang parang seemingly hindi akma doon sa iyong paniniwala, babanatan mo sa comment. Babanatan mo na naman. Gayong ito pinag-aralan po ng matagal. Actually, nalilito ako nung araw dito. Yung nagtuturo nga na pastor, tanong ako ng tanong. Hindi ka makulit, kanya. But I'm interested. I'm very, very interested. That's why I want to know. So, sa tagal ng panahon na inaral ko yan, yun po. Merong mga makinig pong mabuti. Tayo mag-glorified body. Tayo mag-uumpisa niyan kasi si Jesus kasama tayo, hindi ba? Glorified body. Ngayon, merong mga ililigtas si Jesus doon sa naligtas ng tribulation, great tribulation. Yung mga nagtago sa Petra, di ba? Yun. So, yun mga yan, mag-aanak yan. Magkakaanak po sila. O, yun. Yung pangalawang grupo yun. Tapos yung mga magiging anak nila, pangatlong grupo. Itong mga taong ito na hindi naman glorified body, ito po ang dahilan ba't pakakawalan si Satan later on sa buhay na yan. Pero tayo mag-glorified body, huwag kayong makonfuse. Kasi ako dati, sabi ko doon sa nagturo na pastor, naku, manganganib ulit tayo kasi pakakawalan ulit si Satanas pagkatapos ng 1,000 taon. Hindi na! Kaya kumakain siya, nagtatanghali niya, tapos tinawagan ko Kasi nga, kanya, glorified na tayo. Kanya, di ba? Matapang yun. But I love him very much. And isa siyang magaling na magturo. Kailangan tapangan niya kami. Di ba? Kaya naman, may natutunan kami marami. Makulit ka! Kanya sa akin. Pero alam niyo po,
Sa totoo lang, marami pong Kristiyano nalilito dyan ngayon. Kaya ngayon ako naman, since alam ko ng mga ito, pag may nagtatanong sa akin, sige, sasagutin ko. Pero please, kako, sana isang paliwanag lang ha. Kaya ako, pag tinamad ako, pakiplay na lang yung video ko. Paulit na lang. Baka pag sakaling inulit mo, magets mo. Alam niyo, marami talagang nalilito po dito. Ako, nung tawag doon sa professor na yun, ay, sabi ko, Pastor, may sumagi na naman sa isip ko kagabi. Ganito, ganyan. Ano yun? Pero, sabi niya sa akin, I like you a lot. Makulit ka eh. Ganyan. Ibig sabihin, interested. Di ba? Nasa Amerika na siya ngayon. Thank you, Jesus. Kaya ang gusto kong sabihin po sa inyo, ang mga tao, meron tayong mga kanya-kanyang mga views, di ba? Pero itong gusto kong sabihin sa inyo, sa Biblia, when we read the scripture, huwag mong pasunurin yung Biblia dun sa gusto mo. Ito ang gawin mo, ha? Ito ang gawin natin. When we read the Bible, Lord Jesus, kung ano yung gusto mong sabihin, yun ang masusunod. Hindi yung gusto namin. Mahirap yun eh. Doon lumalabas ang maraming mga maling doktrina. At later on, nagiging kulto. Hindi po maganda yon. Delubyo yon. Catastrophe. Catastrophe na nga eh. Diba? Bakit? Ba't hindi catastrophe? Nakabasa lang ng verse sa Biblia out of context. Nagtayo na ng mga samahan, hindi ba? So, ganyan pong sinasabi ko. Tapos, magkakasama dati sa isang church. Nag-split, nagtayo din. Dahil ito naniniwala ng ganyan, naniniwala ng ganon. Pero itong gusto kong sabihin po sa inyo, ang totoo, sa 1,000 years na millennial reign ng Panginoon, kasama tayo mga believers. Magkakaanak ngayon yung mga naligtas sa Petras, pangalawang grupo sila. Yung anak nila, yun din. Di ba? Yun ay mga pangatlong grupo. Kaya 3 grupo ng tao po ang meron yan. Hindi po ba? Huwag kayong mag-alala. May vlog po tayong mas maayos. Ito lang ang purpose nito para sabihin sa inyo yung 3 types o 3 groups na meron sa 1,000-year millennial reign. Kaya papakawalan si Satanas para subukin yung mga bagong panganak during that time. Diba? So, yan ang gusto ko sabihin po sa inyo. Masaya po ang 1,000-year millennial reign. Pero sa akin, I think sa part natin mga believers na naligtas na po sa rapture, sa atin po yung masaya. Kasi, isipin mo, may pagsubok pa dun sa mga iba eh. Naghihintay sa kanila right after the 1,000 taon eh, hindi ba? Sa atin wala na eh. Eternal life na agad eh, no? Kaya pinakamasarap po talagang maligtas dito po sa church age. Akalain mo ang kaligtasan mo libre. Yung ginawa lang ni Jesus. Sa Great Tribulation, ang kaligtasan, magpapugot ka ng ulo. Magpapugot ka ng ulo plus faith in Jesus. Oo, may faith ka kay Jesus, pero yung dugo na i-shed, hindi na dugo ni Jesus yon. Dugo mo na. Alam mo kung bakit? Tapos na ang church age eh. Totoo yun. Kung hindi nyo ask the Lord na ipaintindi sa inyo yung truth. Kasi itong truth na ito po, aminin ko, kahit gaano karami yung Bible school na pinanggalingan ko. Sa totoo lang, ito po mga truth na ito, hinihingi ko sa revelation sa Panginoon. At totoo nga talaga na, yes, totoo yung paniniwala ko dito sa eschatology. Thank you, Jesus. Once, there was a sister sa Panginoon na sa akin, nag-message. Ano, pastor, sabi niya, ang view mo sa eschatology? Pinababayaan ko silang tawagin akong pastor. Hindi, hayaan nyo. Ilang beses ko nang kinorek. I'm not a pastor. Isa akong brother in the Lord na kagaya lang ninyo. Pero tinanong na, sige, fine.
view ko sa eschatology kako ay kung ano yung truth sa Bible. Yun yung sinagot ko para mag-aral din sila. Then, nag-aral sila. Makinig po mabuti. Alam niyo yung conclusion nila? Pre-trib at futurist. They believe na may Antichrist. Kasi honest yung pag-aaral. Rightly dividing the scriptures. No? Rightly dividing the scriptures. Kung mag-subscribe na kayo dito, so promise, gagawa tayo ng vlog tungkol sa second coming. So, happy yan. Masaya yan. Thank you, and Jesus truly loves us all.